Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65, pataas at umaasa sa inyong SSS o GSIS pensyon, makinig kayo ng mabuti dahil mayroon akong mahalagang balita tungkol sa inyong pensyon para sa buwan ng Nobyembre 2025. Alam ko na marami sa inyo ay nagtatanong kung kailan talaga darating ang inyong pera at kung may mga dagdag na benepisyo kayong pwedeng makuha. Kaya naman ngayong araw na ito, uupo tayo dito na parang magkaibigan lang na nag-uusap sa mesa ng kusina at ipapliwanag ko sa inyo lahat ng kailangan ninyong malaman. Hindi ako magsasalita ng komplikadong salita o mga technical terms na mahirap intindihin. Sasabihin ko lang sa inyo ang totoo, ang tama, at ang praktikal na mga payo na makakatulong sa inyong pamilya. Dahil tandaan ninyo, ang pensyon ninyo ay hindi lang numero sa papel. Yan ay resulta ng mahabang panahon na nagtrabaho kayo, nagbayad ng kontribusyon at nag-ipon para sa inyong kinabukasan. Kaya deserve ninyo na malaman kung paano i-maximize ang inyong benefits at paano maiwasan ang mga pagkakamali na maaaring maging dahilan kung bakit hindi kayo makakakuha ng tamang halaga. Kaya nga manood kayo hanggang dulo ng video na ito dahil mayroon akong mga tips at secrets na hindi lahat ng tao ay nakakaalam. Una sa lahat, pag-usapan natin ang schedule ng pension payout para sa Nobyembre 2025. Para sa mga GSIS pensioners, ang inyong pensyon ay darating tuwing ika-8 ng bawat buwan. Ibig sabihin, sa Nobyembre 8, 2025, dapat na ay nakakredit na sa inyong bank account o sa inyong UMIDI eCard Plus ang inyong regular monthly pension. Ngunit tandaan ninyo ito, kung ang ika-8 ay nahuhulog sa Sabado, Linggo o holiday, ang GSIS ay magre-release ng pera ninyo sa huling working day bago ang ika-8. Kaya kung may holiday na paparating sa simula ng Nobyembre, mag-check na kayo ng kalendaryo ngayon para hindi kayo mabigla. Ang maganda sa GSIS ay consistent ang kanilang schedule, kaya madali kayong makakapagplano ng inyong budget. Pero para sa mga SSS pensioners, medyo iba ang sistema. Ang SSS ay gumagamit ng tinatawag na penultimate digit system. Ibig sabihin, ang release date ng inyong pension ay depende sa pangalawang huling numero ng inyong SSS number. Halimbawa, kung ang SSS number ninyo ay 34 na dash, 12345678, ang penultimate digit ninyo ay 7. Kadalasan, ang mga pensioners na may penultimate digit na isa ay nakakatanggap ng kanilang pensyon sa unang batch, habang ang mas mataas na digits ay nasa second o third batch na, usually sa kalagitnaan o bandang dulo ng buwan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga amounts. Ang average na SSS pension sa ngayon ay umiikot sa 5,000 piso hanggang 8,000 piso kada buwan, depende sa inyong years of contribution at salary credit. Mayroon din kayong additional 1,000 piso na benefit na nagsimula noong 2017 as part of the Pension Increase Program. Kung kayo ay may dependents na qualified, bawat dependent ay may additional 250 piso per month, hanggang maximum na 5 dependents. Ibig sabihin, kung meron kayong 3 qualified dependents, may dagdag kayong 750 piso sa inyong monthly pension. Para naman sa GSIS, ang average pension ay medyo mas mataas. Usually 10,000 piso to 18,000 piso, depending on your years of service at salary grade. Ang maganda pa rito, ang GSIS ay nag-aalok din ng iba't ibang additional benefits tulad ng life insurance proceeds, emergency loan programs, at housing loans na may mas mababang interest rate. And lahat ng mga pension mula sa SSS at GSIS ay tax-free under Philippine law, kaya na ang buong amount na nakikita ninyo sa inyong passbook o ATM ay sa inyo na talaga, walang bawas na tax. Pero heto ang mahalagang tanong na tinatanong ng marami. May mga additional one-time payments ba ngayong Nobyembre 2025? Naku mga kababayan, mag-ingat kayo sa mga fake news at mga scams na kumakalat sa social media.
Maraming mga posts at videos na nagsasabing may 12,000 piso o 10,000 piso na one-time payment, pero wala akong nakitang official announcement mula sa SSS o GSIS tungkol dito. Ang totoo, ang confirmed na one-time payment na talagang makukuha ninyo ay ang ika-13 buwang pensyon na darating sa Disyembre, hindi Nobyembre. Ang ika-13 buwan na pensyon na ito ay equivalent sa isang buwan ng inyong regular pension at usually ay binibigay sa unang linggo ng Disyembre para magamit ninyo sa Pasko. Kaya kung ang regular monthly pension ninyo ay 6,000 piso, ang makakatanggap kayo ay 6,000 piso din sa ika-13 buwan. Kung 8,000 piso ang regular ninyo, ganun din ang ika-13 buwan ninyo. Simple lang yan, pero malaking tulong lalo na sa panahon ng Pasko na maraming gastos. Ang ika-13 buwang pensyon na ito ay automatic, kaya hindi na kayo kailangang mag-apply o pumunta sa office. Basta regular kayo na nakakakuha ng monthly pension, qualified na kayo. Pero hindi dito natatapos ang good news. Mayroon din kayong pension increase na nagsimula noong Setyembre 2025 as part ng Pension Reform Program. Ito ay 3 taong programa na approved na ng gobyerno. Para sa retirement at disability pensioners, may 10% increase per year hanggang 2027. Para naman sa survivor o death pensioners, may 5% increase per year. Ibig sabihin, kung ang pensyon ninyo ay 7,000 piso noong Agosto 2025, dapat ngayong Nobyembre ay 7,700 na dahil sa 10% increase. At next year, tataas pa yan ng another 10%. At pagdating ng 2027, may another 10% increase ulit. Ito ay malaking bagay dahil tumutulong itong pantayan ang inflation at ang tumataas na cost of living. Kaya nga tignan ninyo ang inyong latest pension amount sa bank statement ninyo para makita ninyo kung nakarating na ang increase na yan. Kung hindi pa, pwede kayong tumawag sa SSS Hotline 1455 o sa GSIS para i-verify. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga common mistakes na ginagawa ng mga pensioners na nagiging dahilan kung bakit may problema sa kanilang pensyon. Una, hindi nag-u-update ng contact information. Marami sa atin ay lumipat ng address, nagpalit ng mobile number o nagpalit ng bank account, pero hindi nag-notify sa SSS o GSIS. Kapag ganito, hindi kayo makakakuha ng important announcements at minsan, ang pension ninyo ay natatenga dahil hindi makredit sa tamang account. Kaya mahalaga na i-update ninyo yan agad. Para sa SSS, pwede kayong mag-update online sa My SSS portal. Mag-login lang kayo, pumunta sa personal information section at i-update ang inyong details. Para sa GSIS, kailangan ninyong pumunta sa office para mag-submit ng Change of Disbursement Account Enrollment Form o DM. Dalhin ninyo ang valid ID, bank account details at ang inyong UMID card. Pangalawa, hindi sumusunod sa Annual Confirmation of Pensioners o ACOP requirement. Ito ay mandatory process every year para i-verify na buhay pa kayo at qualified pa rin na tumanggap ng pension. Lalo na ang mga pensioners na 80 taong gulang at pataas, may special ACOP requirements kayo. Ang maganda, the SSS ay nag-review na ng kanilang guidelines para gawing mas easy para sa elderly pensioners. Pwede na ngayong mag-home visit ang SSS personnel para sa mga seniors na mahirap nang lumabas ng bahay, pero kailangan pa rin ninyong mag-coordinate. Kung hindi kayo makakakomply sa ACOP, ang pension ninyo ay temporarily suspended hanggang hindi kayo nag-submit ng requirements. Kaya tandaan, huwag palampasin ang ACOP deadline. Usually, ang ACOP period ay Enero hanggang Marso ng bawat taon, pero may extensions sometimes depende sa announcements ng SSS at GSIS. Pangatlo, hindi nag-claim ng additional benefits na qualified kayo. Halimbawa, maraming pensioners ang hindi alam na pwede pa rin nilang mag-apply para sa pension loan program ng SSS kung qualified sila. Ang pension loan ay loan na pwedeng i-avail ng pensioners based sa monthly pension amount nila at ang interest rate ay mas mababa na ngayon. Noong 2025,
Binaba ng SSS ang interest rate ng salary loan at calamity loan from 10% to 7% at posible na maging available din ito sa pension loan. Pwede ninyong gamitin ang loan na ito para sa emergency expenses, medical bills, o home improvements. Another benefit na hindi alam ng marami ay ang mga discounts na available sa senior citizens. Kahit na may pension na kayo, qualified pa rin kayo sa 20% senior citizen discount sa grocery, medicines, restaurants, at transportation. May additional discount din kayo sa electricity at water bills if you meet certain conditions. Huwag kalimutang magdala ng senior citizen ID ninyo wherever you go para ma-avail ninyo ang mga discounts na ito. Pero syempre, pag-usapan din natin ang mga possible reductions o clawbacks sa inyong pensyon. Una, kung kayo ay may outstanding loans sa SSS o GSIS, ang monthly amortization ninyo ay automatically deducted from your pension. Kaya kung nakanotice kayo na ang pension ninyo ay mas mababa kaysa expected, check ninyo kung may balance pa kayo na loan. Pangalawa, kung ang dependent ninyo ay nag-asawa na, nagtrabaho na, o umabot na sa age of 21, hindi na sila qualified sa dependent's pension at ang 250 piso per dependent ay aalisin sa computation ninyo. Kaya kung may ganito, i-report ninyo agad para iwas sa overpayment. Kapag may overpayment kasi, babawiin yan ng SSS or GSIS sa future pension payments ninyo at minsan malaki ang bawas dahil doon. Pangatlo, kung kayo ay nag-abroad at naging permanent resident ng ibang bansa, may special rules na applicable sa pension ninyo. For example, sa SSS, required kayong mag-comply sa Pensioners Remittance Program kung kayo ay nasa ibang bansa. Kailangan ninyong mag-submit ng proof of existence annually at may iba't ibang ways para gawin yan depende sa bansang kinaroroonan ninyo. Ang pinaka-importante ngayong Nobyembre 2025 ay ang pag-check ng inyong bank account regularly. Huwag kayong araw-araw pupunta sa ATM dahil baka ma-block ang card ninyo sa sobrang pag-check. Instead, gamitin ang online banking apps ng inyong banks. Lahat ng major banks sa Pilipinas ay may mobile apps na ngayon at pwede ninyong i-check ang balance ninyo anytime without going to the ATM. Mag-enroll lang kayo sa online banking at makikita ninyo agad kung dumating na ang inyong pensyon. Kung dumating na, mag-budget kayo ng maayos. Ilanin niyo muna ang para sa essentials, gamot, bigas, kuryente, tubig, at iba pang basic needs. After nun, kung may natira, pwede ninyong i-allocate para sa wants o kaya ay i-save para sa emergency fund. Ang financial advisors ay nag-recommend na at least 10% ng inyong pensyon ay dapat i-save every month para sa unexpected expenses. Mayroon din akong bonus tip para sa inyo. Kung kayo ay may kakilalang seniors na hindi marunong mag-online banking o mag-check ng kanilang pension, tulungan ninyo sila. Maraming elderly na nahihirapan sa technology at minsan ay nababiktima ng mga scammers dahil hindi nila alam ang proper procedures. Mag-organize kayo ng small groups sa barangay, mag-invite ng resource person from SSS or GSIS, at mag-conduct ng seminar para sa fellow seniors. Mas maraming informed pensioners, mas konti ang problema, at mas maraming nakaka-maximize ng benefits. Remember, ang SSS at GSIS ay hindi perfect na sistema. May delays minsan, may technical glitches, may processing errors. Pero kung kayo ay informed, proactive, at alam ninyo ang inyong rights, mas malaki ang chance na makukuha ninyo ang lahat ng benefits na deserve ninyo. At huwag kayong matakot na magtanong o humingi ng tulong. Ang SSS Hotline 1455 ay available for inquiries. Ang GSIS naman ay may customer service hotline at website na pwedeng i-access. Kung mas comfortable kayo na personal, pumunta sa nearest SSS or GSIS branch ninyo, pero mag-set ng appointment online muna para hindi kayo maghintay ng matagal. Dalhin ninyo ang lahat ng documents na kailangan, valid ID, SSS or GSIS number, bank passbook, at kung ano pang hinihinging requirements. Mas maaga kayong maghanda,
mas mabilis ang proseso. Kaya mga kababayan, yan na ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong SSS at GSIS pensyon para sa Nobyembre 2025. Tandaan, ang pensyon ninyo ay fruit of your labor, kaya bantayan ninyo yan, i-maximize ninyo yan, at gamitin ninyo yan sa tamang paraan para sa inyong at sa kinabukasan ng inyong pamilya. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-share ninyo sa inyong fellow seniors para mas marami ang makakaalam. As huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para sa more updates tungkol sa pension benefits at senior citizen programs. Hanggang sa muli at ingat palagi.